Naghatid siya sa atin ng di mabilang na tuwa at halakak sa loob ng 4 na dekada. Bagamat lumabas siya sa mga sikat at naglalakihang pelikula, ay maaaring hindi mo siya napansin dahil hindi naman siya ang bida. Pero isang tiyak, siya ang tinaguriang ultimate sidekick ng mga naglalakihang artistang tulad ni Fernando Poe Jr. sa kanilang mga higanteng pelikula. Ngayong gabi po mga kapatid sa Star Confessions, balikan po natin ang mga alaala hindi lamang ng isang epektibong komedyante, kundi pati na rin ng isang butihin at mapagmahal na ama sa kanyang mga anak. Siya po si Esteban Valdivia, na mas kilala natin sa pangalang Dencio Padilla. Mabait, maalalahanin, maunawain at mapagmahal. Siya si Dencio Padilla, ang aking tatay. Yan ang katangiang tumatak sa akin at sa aking mga kapatid. Tay! Ano po? Oh, kumusta anak? Ito, walang kita. Nagpapasusyain po eh. Tsaka umuulan. Lumagpas ng palugit ng bangko anak. Iilitin ang lupang sinasaka ko. Hindi nyo naintindihin yun, Tay. Hayaan nyo. Pag ako pinalo makipagsapalaran sa Maynila, bibili ko kayo ng mas malaki at mas malawak na lupa. Gagawin ko ng lahat ng yun para yumaman tayo. At pag yumaman tayo, pati yung lupang binawi sa atin, kukuhanin ko yun. Ayos lang anak kahit hindi na tayo yumaman. Basta mahalaga, buo at malinis ang ating karangalan. Tay, hindi kaya mas epektibo yan kung ulit-ulitin nyo yan at bibigasin nyo mas madiin. Tapos ngingiti kayo. Tapos, may ngitin. Oh. Ikaw talaga anak ko. Tama na nga yan. Pati ba naman dinada mo sa biro? Halika na. Pagkatapos niya ng high school, nakipagsapalaran ang aking tatay sa Maynila. Nakitira siya sa tiyahin niya na malapit sa Premier Studio, kung saan siya nag-audition at swerteng natanggap. Nagsimula siya bilang isa sa mga beat players noong late 50s sa mga pelikula ni Rogelio de la Rosa. Pero hindi naging madali para kay tatay ang lahat. Tama na nga. Ay, hindi ka pa banat ang banat dyan eh. Nakakatululing na boss mo. Sobra ka naman. Eh, kailangan kasi mag-practice tayo para yung eksena natin perfecto. Gusto ko take 1. Tiyaga. Kaya pa tayo umaga rito eh. Hindi natin alam kung makukunan pa tayo. Sobra ka naman. Siyempre, kukunan tayo. Kaya nga tayo nandito nag-aantay eh. Ba, alam mo ba na pag nabigyan kayo ng pagkakataon sa pag-arte o paggawa ng pelikula, kailangan pagbutihin natin dahil minsan lang dumadating sa buhay ng tao yun. Ang pag-ibig mo! Dencio, tanggapin na natin katotohanan. Oo nga naman. Bakit? Tisoy ka ba at matangkad? Sa tingin mo ba magiging bida ka sa pelikula? Ha? Hindi mangyayari yun. Alam mo, ang pagmumukha mo, ha? Talagang pang-extra lang. Oh, yung mga kasama sa eksena ni Rogelio de la Rosa, pinapatawag na kayong direktor. Sumunod na kayo sa akin. Kami yun. Tara, pinapatawag ni Direk. Oh, Prelicio, diyan ka na. Haranay mo antik. Sana ay bigyan pagkakataon iyong haplusin ang kanyang mga kamay. Ipakita mo ang iyong pag-irog sa pamamagitan ng pagyakap sa magandang binibini. At dalawang magandang dilag. Habang sila ay nagmumuni-muni, huwag nang tumingin sa dalawang mukhang tao, subalit asal-aso. Ang pag-ibig mo ay wagas. Bigyan ng pag-asa ang puso. Huwag mong hintayin ang dapit hapon. Ibigay ang matamis na halik.
Okay ho, Direk? Okay ho? O, ano? Ano ginawa? Bakit? Hindi naman sinabi ni Ted kayo mo yun, ah. Eh, sinabi ng direktor sa akin, pabutihin ko daw ah. Talagang ba nakikialam kayo? Papel ka talaga eh. Ano ba? Eh, sabi ng direktor, Dapat nga ako nagigitara eh. Direko, Sa akin. inaaway po ako, Direko. Ma'am, bakit tignan ho yung sweldo ko? Prudencio Valdivia po. Pasensya na talaga, Prudencio Valdivia, wala rito. Naku, imposible yung mawala. Eh, kasama ho ako dun sa nag-shooting. Ako pa nga ho yung nakagitara eh. Merong isang pangalang hindi pa nakakasingil dito, pero hindi Prudencio Valdivia, Eh, ano po? kundi Dencio Padilla. Dencio Padilla. Eh, baka yan na nga ho. Kasi katunog ho ng Prudencio Valdivia eh. Baka yan na nga ho yung Dencio Prudencio, Padilla. Ay, hi, Direk. Kumusta po? mahusay ang ginawa mo kanina. Magaling ka. Hayaan mo, sa susunod na pelikula ko, isasama kita ulit. Naku, salamat to, Direk. Kaya ngayon pa lang, mag-isip ka na ng bagong pangalan. Pangalan? Alam ko na. Dencio Padilla. Dencio Padilla, pwede. Pwede ko na ho bang makuha yung sweldo ng Dencio Padilla? Ito na po. Direk, Dencio Padilla. Dencio Padilla. Dahil likas na masipag, kapag walang extra sa pelikula, si tatay mismo ang sidekick ng kanyang tiyahin sa pag-aalaga ng baboy. Pero hindi naging madali para sa kanya ang buhay Maynila, lalo pa at malayo siya sa kanyang ama. Ay! Ay, Catalina. Alam mo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ang ganda-ganda mo. Paano pag linggo? Lalong mas maganda. Todo na. Sino siya? Pinsan ko. Galing siyang China? Este, ano ka ba? Hindi, joke lang. Este. Oh, Telegrama, este. Telegrama. Ano, este? Bakit? Bakit? si tatay. Tay, magpahinga na kayo. Anak, masyado lang kinabahan ang nanay mo kaya ka pinadalhan ng telegrama. Maliban sa kunting ubo eh, maayos naman ang kalagayan ko. Para namang hindi kayo nagsasabi ng totoo, tay. Eh, ang laki-laki ng pinagbago ng katawan nyo. Tsaka balita ko, totoo bang nakikisaka kayo sa iba? Anak, kung hindi ko gagawin yun, hindi ako kikita. Isa pa, sanay ang katawan ko sa trabaho. Bah, lalong magkakasakit kapag napirmi na ako dyan sa bahay. Tay, meron po akong konting naipon. Kinita ko po sa pelikula. Ba? Talaga, nag-artista ka talaga na, ha? Opo. Mainam yan. Makikilala ka ng mga tao. Sisikat ka. Eh, tay, sa ngayon no, ano lang, extra pa lang ho ako. Pero tama ho kayo, tay. Dadating ang araw, sisikat din ako at makikilala yung pangalan ng anak nyo. Nga pala, tay, meron na ho ako nakitang tamang babae para sa akin. Maganda ho siya. Talaga? Opo. Aba, eh, pakilala mo rin sa akin. Hindi lang ho maganda. Edukada pa. Alam nyo naman ako, tay. Hindi magpapadihado sa babae. Katulad nyo. Yeah. Mana ako sa inyo, di ba? Ikaw talaga, anak ko. Anak, salamat, ha? Sabi ng mama ko, tulad ng karaniwang komedyante, sadyang masiyahin at simpatiko ang aking tatay. Kaya madaling nahulog ang loob niya rito. Pero may problema. Hindi boto kay tatay ang mga parents ni mama. Alam mo, ting nakikita kita, ang saya-saya ko. Tsaka yung ganda mo sa araw, pareho lang sa gabi. Sus! Bolero. Nagkaroon ka na ba ng kasintahan? Hindi pa. Baka naman... Leng! Eh, Sabi ko na nga ba kasama mo tong extra na to eh. magandang gabi po. Ano magandang gabi sa'yo? Sa akin pangit ang gabi. Ano, ikaw? Ano ginagawa mo dito sa labas? Ano pa pa? Mali ba yung sinasabi ko? Mali ba?
Huwag ko kayo mag-alala. Maganda naman ho ang hangarin ko sa anak niyo. Ah, maganda. Kung maganda ang hangarin mo, doon, sa bahay. Doon kayo dapat nagpupunta at nagkikita. Hindi dito sa labas. Alam mo, iho, matayog ang pangarap ko para sa anak ko. Hindi ko pinag-aaral yan sa mga mahuhusay na pamantasan para lang makapangasawa ng isang extra sa pelikula na tulad mo. At isa pa, tumitingin ka ba sa salamin? Nakikita mo ba na napakalayo ng figura ng anak ko sa itsura mo? Eh, hindi naman ho nakikita sa itsura ng isang tao yung kalooban. Tapos na ang usapan na ito. Ito na ang una at huli mong pagliligan sa anak ko. Ikaw, uwi. Uwi na. Uwi. Ikaw naman, umuwi ka na rin. Alam mo yan. Kailangan yan. Tita Trining, siguro kung nakatapos ako ng abogasya, hindi nila ako tatratuhin ng ganon. Ewan ko ba sa'yo? Kung bakit sa dinami-dami ng mga babaeng pwede mong ligawan diyan ka pa nagkagusto kay Catalina. Tita, ayoko ng ibang babae. Si Catalina talaga ang mahal ko. Mahal? Mahal ko talaga eh. Mahal? Mahal ko sa... Sino? Ayan ang mahal na mahal ko sa buhay. Sino mahal na mahal? Fernando po. Nanghina ako. Tita, ano ba? Fernando! Akala ko susuportahan mo ako. Gusto mo lang yata makita si Fernando po. Aray! Dad! Rico! Galing! Rico, direct. Nakunan mo ba? Pare, Very good. okay lang? Okay lang. Tinamaan ako Maganda. eh. Bakit ka nagre-reklamo? Bakit nagagalit ka? Karangalan mo dahil tinamaan ka ni Fernando po. Ano ba? Tita, ano ba nakakaya kay Fernando po? Sisyo, mas bagay sa'yo ang comedy kaysa sa action. Talaga ho, direct. Oo. Tama ka, Direk. Magaling siya sa fight scene. Lalo nung mga reaksyon mo, natatawa ako sa reaksyon mo. Talaga? Magaling! Mabuti pa, sa next natin pelikula, sidekick ko siya. Pwede. Sidekick daw ako. Tiya niya ako. Galing po. Maraming salamat po. Pare, salamat ha. Pasensya na kanina, ha? Dahil sa pagiging malapit ni tatay kay Fernando Po Jr., unti-unti siyang nakilala sa larangan ng showbiz. Dito na rin nabuo ang kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Kaya't nagdesisyon siyang itana ng babaeng minamahal niya. Kung talaga nagmamahalan kayo, kailangan tayuan nyo kung ano man ang ginawa ninyo. Kailangan manindigan kayo. Tay, nakahanda po akong panagutan si Catalina. Kaya lang, tatakot po kami. Anak, pag nagmahal ka, kailangan ng tapang. Walang mangyayari sa pag-ibig na nababalot ng takot. Alalahanin mo, reputasyon nilang bilang babae at karangalan mo bilang isang lalaki. Pero ayaw po talaga sa akin ng mga magulang ni Catalina. Basta ka, bata ka! Teka lang, sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Sandali lang! Pananagutan ko naman ho yung anak niyo eh! Panapanagutan? Wala! Ano? Ikaw, ano gusto mo? Padre, huwag natin dadali sa dahil. Ano ka bata ka, pare? Anak ko ang grabyado dito! Asan? Taputin niyo na yung lalaking yan! Dali na! Hindi niyo kami mag-iiwalay! Tsaka, Hindi ako papayag. Nagmamahalan kami ni Densyo. At isa pa, binigay ko na sa kanyang pagkababae. ano sinabi mo? Diyos ko. Papa, nagmamahalan kami. May nangyari na po sa amin, kaya kahit ano pang gawin ninyo, kahit ano pang sabihin niyo, hindi niyo ako mapipigilan. Sasama ako sa kanya. Densyo! Kasalanan mo to, hayop ka! Teka, dali lang ho! Huwag ko ba? Pag-usapan ho natin ng mahusay. Huwag mag-uusap-usap dito! Nirespeto ko ho kayo! Anong respeto? Respeto mo to, tinagot ni anak ko! Papa! Hindi ko siya pinilit sumama sa akin. Kusa po siyang sumama sa akin. Pinagdida ng anak ko, kinidnap ko siya! Papa, tawarin niyo ako. Tawarin niyo ako, Papa. Mahal ko po si Densyo. Pagkatapos ng insidenteng yon, tuluyan ang nagpakasal at nagsama sina tatay at mama. Simula ng ipanganak, nakalakang ko na ang mga lakad at shooting ni tatay sa showbiz. Hindi siya ang hinahangaan, pero sa kanya nanggagaling ang katatawanan. Hindi siya ang bida, pero siya ang nagiging tulay ng leading man sa kanyang kapareha. Pero pag wala na sa harap ng kamera, doon ko mas nakilala si tatay. Bagamat may pagka-istrikto, masipag, maunawain,
at mapagmahal siyang ama. Malaki ang naging impluwensya sa akin ni tatay. Kaya habang lumalaki ako, nangarap din akong maging isang tulad niya, ang maging isang komedyante. Digating ka pala, tol eh. Kaya pala lahat ng gamit mo, mamahalin. Siyempre. Eto, Yossi. Imported. Oo nga, no. Pengi naman yan, no. Maranasan man lang namin mag-Yossi na imported. Tol, patikim naman yan. Ha? Oh, try. Oo. Tol, imported, oh. Oo nga, tol. Iba, di ba? Sarap nga pala pag Sabi imported, sa'yo, eh. no? Teka na, teka. Dennis? Tay. Ano yan? Naninigarilyo ka? Di ba napag-usapan na natin yan? Hindi ka pwedeng manigarilyo hanggat wala kang trabaho. Akin na yan. Gusto mo palang manigarilyo, ha? Tay. Hindi, gusto mo manigarilyo, di ba? Nga. Tay, bakit po? Nga. Subo mo to. Gusto mo palang manigarilyo, o yan, manigarilyo ka. Oh. Ayaw mo pahiya sa mga barkada mo? Halika, sakay. Ewan ko ba, Leng? Hindi ko alam kung saan nagmana ng pagiging mayabang yung anak mo. Pati bisyo, pinagmamalaki niya pa. Nagagalit ka na naninigarilyo ang anak mo. Eh, ikaw rin naman naninigarilyo ah. Pero, Leng, ako may trabaho. Si Dennis, estudyante pa lang. Wala siyang karapatang manigarilyo. Wala siyang pambili. Kausapin mo na lang ng masinsinan. Hindi naman lahat nakukuha sa init ng ulo. At saka, nakausap ko na rin naman yung anak mo. Nagsisisi naman. Sorry po. Alam mo, Dennis, alam ko nagbibinata ka na. Marami kang gustong matuklasan. Pero pinapaalala ko lang sa'yo, bata ka pa. Sorry po. Hindi na po maulit. Alam ko, gusto mong mag-artista balang araw. Kaya kailangan matuto ka ng disiplina. Sige po, tay. O nga pala, Dennis, yung direktor ko, naghahanap ng bagong extra. Baka gusto mong sumali. Ay, sige po. Huwag kang mag-alala. Aalalayan kita. Promise, tay, ah. Hindi niyo pababayaan, ah. Kaya lang, ibibigay mo sa akin yung sweldo mo. Daya! Pag sumweldo ka, bibigyan kita ng isang stick na libre. Naman eh. Early 80s sa pelikulang Medjaville, unang nagka-award si tatay. At pagkatapos nito, nagkaroon siya ng pagkakataong magbida sa pelikulang Iskurokotoy at Bugi. Subalit kakabit ng tagumpay at pagiging sikat, nagsimula rin ang pagbabago sa lifestyle ni tatay na halos ikasira ng pagsasama nila ni mama. Wala ka na naman pera, no? Pormadong-pormado ka. Parang hindi ka nagpapahalatang walang laman ang bulsa mo. Leng naman, wala na nga laman yung wallet ko. Gusto mo ba mukhang gusgusin pa ako? Pasensya ka na. Mahina ang kita ngayon sa pelikula eh. Pero malay mo, next week, baka may bago na akong movie. Eh, yun na nga ang problema eh. Mahina na nga ang kita mo, ha? Ang lakas-lakas mo pang gumastos sa mga extracurricular activities mo. Aba, sa mga salita mo, parang namang may kulay ata yan. Parang may halong pagdududa. Ano ba, Leng? Wala akong ibang babae sa buhay ko kundi ikaw. Catalina Dominguez Valdivia. Ikaw lang. Sumpaman sa harapan ng portrait natin. Ikaw lang ang mahal ko. Okay? Umalis ka na. Okay, bye. Baka mamaya maniwala ba ako sa'yo. Alis na. Bango mo ah. Tulog muna kaya tayo ulit. Bye-bye.
sigurado dyan sa ginagawa mo. Baka mali lang ang hinala mo. Anong mali? Imposibleng magkamali ako. Nakita mo naman yung polo niya, di ba? May bakas ng lipstick at amoy pabango ng babae. Sigurado ako may kinakalantarin na ng mga babae itong magaling kong asawa eh. Sigurado. Kaya inabot na tayo ng siyam-siyam dito. Pinupupog na tayo ng mga lamok. Pero ni Anino na sinasabi ng babae, hindi pa natin nakikita. Denso! Walang iya ka talaga! Walang iya ka! Manuloko mo ba? Talaga! Madali raw makabihag ng puso ang bawat ngiti at palatak ng mga komedyante. Hindi naiiba rito si Dencio. Subalit ang katangian ding ito ang nagmitsa ng sigalot sa pagitan nila ng kanyang asawang si Leng. Pero may mas malaking trahedya pang darating kay Dencio. Maintindihan ko sana kung isa, dalawa. Pero pangatlong beses mo na ako niloko, pangatlong beses na kitang nahuling may babae. Hindi na magandang biro to, Dencio, hindi na. Ang lalaki ng mga anak mo, yung bang gusto mo matutunan nila sa'yo pinakama? Patawarin mo ako. Bigyan mo ba ako ng isa pang pagkakataon? Patawarin mo. May sakit ka na nga. Nakuha pa mang manloko. Leng! Akyat! Leng! Tay, Dennis. hayaan niyo naman si Mama. Lilipas din yung galit nun. Anak, patawarin mo ako. Nasaktan ko yung damdamin ng mama mo. Patawarin niyo ako. Mali. Mali yung ginawa ko sa kanya. Ang laki ng pagtitiis ng mama mo sa akin. Ang dami kong naging kasalanan. Please, patawarin mo ako. Kakausapin ko siya. Tay. Dennis? Tay. Dennis? Tay. Tay, ano po nararamdaman niyo? Okay lang kayo? Wala akong nakikita. Leng! Okay lang kayo, Tay? Wala akong nakikita. Tay! 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 Ma! Leng? Dennis? Bakit wala akong makita sa TV? Leng, Dennis! Bakit ganun? Bakit? Inalaw niyo ba yung TV? Bakit? Wala akong makita eh, puro puti lang. Ano ba nangyayari? Dencio? Wala akong makita, malabo. Dencio? Bakit? Huwag kang matakot, ha? Huwag kang mag-alala. Sabi naman ng doktor, epekto yan ng diabetes mo. Pero pansamantala lang. Bakit? Mabubulag ako? Mabubulag ba ako? Ha? Dencio? Leng, ayoko mabulag. Gusto ko pa magtrabaho. Marami pa akong gagawing pelikula. Tsaka paano kayo? Ayoko mabulag. Hindi ako dapat mabulag. Gusto ko pa gumawa ng mga pelikula. Mauna na ako, ha? May asikasuhin pa ako sa tindahan, eh. Leng,
Salamat ha. Ang dami ko atraso sa'yo. Patawarin mo ko. Alam mo, mahal na mahal kita. Sa pelikula, lagi akong sidekick. Lagi akong alalay. Pero alam mo, sa puso ko, sa loob ng puso ko, ikaw lang ang minahal ko. Catalina, ikaw lang ang bida ng buhay ko. Ano ka ba? Ba't ka nagsasalita ng ganyan? Ha? Mahal kita. Ikaw ang asawa ko. Ikaw ang ama ng mga anak ko. At kahit kailan, hindi magbabago yun. Parang biro ng tadhana, habang nagsisimula ako magkaroon ng pangalan sa showbiz, tila unti-unti namang kinukuha si tatay ng kanyang sakit papalayo sa mundong kapwa namin kinabibilangan. Salamat na, ginulpi pa kita. Dali lang po, guys. Ha? Pagod na po ako. Ito pong napakahusay at napakagaling ko pong sidekick. Denise, ito po ang interview niyo po. Doon muna po ako, ha. Magpapahinga muna po ako. Salamat po sa inyo. Denise, ano po masasabi niyo ngayon na after a long time ay nabibigyan kayo ng malalaking break din sa showbiz? And now, you're doing a movie. Ano po masasabi niyo rito? Eto, alam mo, sobrang saya ko eh. Tapos, unang-una sa lahat, syempre gusto mo na pasalamatan ng Diyos. Yung mga tagahanga ko, tapos pamilya ko, at syempre, yung tatay ko na naging inspirasyon ko kung bakit ako nandito sa showbiz. Okay pala. Kapag sinabi ng tatay mo si Dencio Padilla, yun na hindi na maganda ang kanyang kondisyon. Nasa ospital siya ngayon. Kaya humingi ako ng suporta dun sa mga tagahanga niya. Na sana tulungan kami sa pagdadasal para malagpasan niya yung pagsubok na to. Bakit ka umiiyak? Tinaningan na ba ako? Kailan ba ang expiration ko? At kailan magpipiesta ang mga langgam sa matamis kong katawan? Tayo ni. Pati yung sakit yung ginagawa niyo pang katatawanan. Alam mo, Dennis, okay lang ang umiyak. Yan ang kabilang muka ng showbiz. Hindi araw-araw magiging masaya. Darating sa buhay mo yung sakit at lungkot. Kailangan handa kang lumaban. Kailangan tibayan mo loob mo. Alam mo, pinangarap kong maging artista. At sa awa ng Diyos, natupad yun. Malalaking artista pa nga nakasama ko eh. Naging sidekick pa ako. Alam mo, balang araw, ikaw din, magiging sidekick ka. Kaya kailangan alagaan mo yung pangalan mo. Yan lang mapapamana ko sa'yo. Yung pangalan mo. Yung pangalan mo, magiging kakabit ng pangalan ko. Pangako ko tayo. Alam mo, anak, alam ko naman na hindi ako naging perfectong asawa. Pero sinikap ko. Sinikap kong maging mabuting ama.
Saka alam ko, balang araw, magiging ama ka din. At nasisiguro ko sa puso ko na magiging mabuti kang ama. Kasi naging mabuti kang anak. Nay, kayo ba yung asawa ni Dencio Padilla? Ako ka? Kilala mo siya? Oo, sikat sila artista dati. Tatandaan ko pa ako yung may pelikula sila ni Fernando po eh. Sinasama pa nga ako ng lolo mo rin ng sine eh. Idolo pala ng lolo mo si FPJ. Opo. Pero yung asawa niyo po yung idol ko eh. Nagbibiro ka naman ata. Hindi po. Mas comedy po kasi yung gusto ko. At ang galing po ng asawa niyo, patawa. Sabi nga sa akin, kung walang sidekick, walang bida, pwede pong papirmahan photo sa... Pwede pong papirmahan photo sa kanya. Hingin po sana ako ng autograph sa kanya. Sa lolo ko po yun, patay na po siya. Remembrance po namin yan. Nasa ospital kasi ngayon si Dencio eh. Pero pupunta ka doon mamaya, papipirmahan ko na lang sa kanya, tapos balikan mo na lang bukas. Ganun po ba? Sige po, salamat po. Asahan ko po yun. Bakit? Si tatay! Tay! Tay! Tay, gumising kayo. Tay, gagawa pa tayo ng pelikula, di ba? Sabi niyo sa akin, pagka-artista na ako, gagawa tayo ng pelikula. Yung tayo yung bida. Tay! Wala na tayong magagawa. Tay! Inom. Wala na po ang tatay. Wala na po kayong sidekick. Hayaan mo, Dennis. Lagi na sa isang bahagi ng puso kong tatay mo. Kung gaano siya kalakas tumawa at tumalakak, ganon din katahimik niya kaming iniwan. Pero sa kabila nito, alam kong maligaya siya saan man siya naroroon. At ngayong gabi po mga kapatid dito sa Star Confessions ay isang malaking karangalan pong makasama namin ang dalawang tao pong nabuhay sa mga halakhak ni Tatay Dencio Padilla. Si Mami Leng at ang gusto ko pa ring tawaging Konsi, Dennis Padilla. Magandang gabi po sa inyo. At kumusta na po kayo ngayon, Mami Leng? Pwede ko na bang sabihin na ang panahon habang lumilipas, bumababaw na po ang sugat? Siyempre, dahil may mga anak eh. Yung unang pagkikilala, unang pagkikita ninyo ng mata sa mata ni Tatay Dencio. Kasi yan, nung pumunta sa bahay kasama ng kuya ko. Opo. Best friend niya ang kuya ko eh. Okay. Sabi niya, Rudy, kung bang liligawan kong kapatid mo, papayag ka, sabi niya ganon. Opo. Ang sabi ng kapatid ko, kapag ba nagustuhan ka ng kapatid ko, edi okay lang. Sabi niya ganon. Hindi ko naman lolokohin eh. Sabi niya ganon, makakasalan ko. Kasi alam ng Kuya Rudy ko kung gaano siya kababaero. Palagay mo ba, Konsi, yung mga naiwan na alaala ng tatay mo, napunan mo rin, nasundan mo? Mula nung elementary pa lang ako, mapagpatawa na ako sa classroom. Ang tawag nga sa akin ng mga teachers ko, you are the sunshine of the class. Oh. Laging nagpapatawa. Pag may mga programs, ako yung kinukuhang artista doon sa mga plays ng eskwelahan. Tapos puro comedy rin yung mga roles ko. Kaya sabi ko, siguro ito yung naman ako sa tatay ko, yung
natural na nagpapatawa. Pero syempre, Dennis, nung pasukin mo na rin ang pag-aartista, hindi maiiwasan ang pagkukumpara. Anong feeling mo pag sinasabing anak to ni Dencio? Ganon? Tawag sa akin nakatulong na pag sinasabi ng mga tao na anak to ni Dencio, kasi mas madali kang kukunin. Lahat ng mga kaibigan ni tatay na director o writer. Pundasyon agad yun Oo, sabi, anak ka ba ni Dencio? O sige, sali ka rito. So parang ina-assume na nila na dahil tatay ko si Dencio, marunong din ako umarte o marunong din ako magpatawa. Mami Leng, thank you so much. Maraming salamat po sa pagtitiwala sa Star Confessions ng buhay ni Tatay Dencio. And Consi, laban lang ng laban, di ba? Of course. Thank you so much. Maraming salamat. Mami Leng, thank you po. Ang bawat paglisan ay may katapat na pagsilang. Nagluksama ng mundo ng telebisyon at pelikula dahil sa pagpanaw ni Dencio Padilla. Sapat pa rin ang ating dahilan para kahit paano'y maibsan ang pighating dala ng kanyang pamamaalam. Iniwan niya sa atin ang kanyang makinang na pamana, si Dennis Padilla. Isang anak na nagdurugtong ng mga tuwa at saya na minsang ibinahagi sa atin ng kanyang ama. Ako po si Christy Fermin na nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Noong nakaraang taon, ginulat tayo ng isang balita. Ilabas niyo ako dito! You can't just abduct me! Hayaan mo na ako. Baka madamay ka pa. Sinusurveillance ako. Basta, Konsyala, ikaw ang vice mayor namin. I don't need your help! As of 5:30 p.m., talo na tayo. Si Asunta De Rossi. Natalo na nga ako nung eleksyon. Yung pera para sa akin, hindi niyo pa rin ire-release? Bilang si Sita Astas sa Star Confessions.